Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Galatians chapter 3 verse 5. Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong pananalig, sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Discover the supernatural. Sa pag-aaral po natin this week, napakahalaga na maintindihan natin yung walking in the Spirit. At kasama po dyan yung pamumuhay natin in the supernatural. Mahalaga po na madiscover po natin ito. At alam niyo itong mga taga-Galacia, meron silang nagawang pagkakamali kaya sila pinagsabihan ni Apostle Paul. Dito sa verse 3, ang sabi ni St. Paul sa kanila, "Are you foolish after beginning in the Spirit? Are you now trying to attain your goal by human effort?" Kasi sila po ay nasingitan ng mga maling katuruan. May mga napahalo sa kanilang mga Hudyo na nagpapanggap na Kristiyano at ipinipilit sa kanila na dapat sila'y bumalik sa kautusan para maging totoo silang Kristiyano. Ngayon, para maintindihan natin ito, gusto ko pong ipaunawa sa inyo na ang Christianity is not just a moral code, or more than a moral code. Marami nag-aakala kasi na yung pagiging Kristiyano ay susunod ka lamang sa mga strict rules, na sinasabi ng Biblia. Totoo po yun, meron pong mga aral sa Biblia na maggagabay sa atin, morally, at the same time, ito rin pong kautusan na ito ay pwede tayong pahirapan. Kung tayo ay susunod dito sa pamamagitan lamang ng human effort. So ano ba ang totoong Kristiyano, Pastor? Ang totoong Kristiyano, we are called to live in freedom. Kaya mapapansin niyo po, yung pinag-aralan natin sa Galatians chapter 5 verses 22 hanggang 23. Ang Diyos ang kumikilos sa ating buhay. Kaya po yung pagbabago natin, resulta yan ng ating binagong espiritu na ginagabayan ng Holy Spirit. Kaya nga the fruit of the Holy Spirit, bunga lang yung pagbabago natin ng pagkilos ng Holy Spirit sa ating buhay. Hindi yan na-achieve natin by human effort. Kasi dati kahit ano namang pagbabawal sa atin, ginagawa pa rin natin yung mali nung hindi pa tayo born again. Pero napansin niyo po ba nung kayo na born again, kahit hindi na kayo pagbawalan, nagagawa ninyo yung tama. Pangalawa, mapapansin niyo po na tayong mga Kristiyano, we are called to live by faith. Hindi by human effort, hindi sa pamamagitan ng flesh. Kaya sabi ng Apostle Paul dito sa verse 5, God works miracles in you, and He gave the Holy Spirit in you because you believe. Yun po, mahalagang katotohanan yun. Kumilos ang Diyos sa buhay ng mga believers sa Galacia noon, nakaranas sila ng mga himala, na-experience nila ang Holy Spirit dahil nanampalataya sila. Yun lang. Pangatlo, ang totoong Kristiyano, we are called to experience the supernatural. At dito sa verse 3, balikan natin yung sinasabi dito ni Apostle Paul. Sabi niya, after beginning in the Spirit, are you now trying to reach your goal by human effort? Ayun, di ba? Christian life should be lived in the realm of the supernatural. Hindi by human effort. Kaya tayong mga Kristiyano, mag-iingat tayo. Baka nanananga na tayo sa ating galing, sa ating bait. Akala natin doon kumikilos ang Diyos. Hindi po. Sa pamamagitan pa rin po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya Christian should be dependent on the Holy Spirit. Yan ang paalala sa atin ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 18. I will not leave you orphans. So ibig sabihin, sasamahan tayo ng Panginoon through the person of the Holy Spirit. Sabi sa verse 16, He will give you another counselor to be with you forever. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng desire for the supernatural. Naalala niyo yung paborito nating teksto, yung Zechariah 4:6. Not by might nor by power, but by my spirit,
No, napakahalaga po nun. Kasi totoo po yun. Magagawa lamang natin ang lahat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung pananalangin, yung pag-share ng gospel, yung evangelism, yung ministry sa Biblia, malinaw po yan. Ginagawa yan in the power of the Holy Spirit. Kaya sa Romans chapter 15, verses 19 to 20, sinabi ni St. Paul na na-accomplish niya ang lahat ng ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Panguli, i-develop natin yung anointing. So siguro yung iba sa inyo ngayon nyo palang narinig yung salitang anointing. Yung anointing po, yan yung kakayahan na binibigay sa atin ng Diyos. At ang ating Panginoong Hesus, mapapansin nyo po, kahit siya ang bugtong na anak ng Diyos, nananalangin pa rin siya. Mababasa niyo po sa Biblia, maaga siyang nananalangin. Sa Hebrews chapter 5, verse 7, ang pananalangin ng Panginoong Hesus, kakaiba. Kumbaga babad siya lagi sa pananalangin. Bakit po? Kasi napakahalaga po bilang tao, kung tayo po ay tutularan natin ang Panginoong Hesukristo, manangan tayo sa anointing, yung kakayahan na ibinibigay sa atin ng Holy Spirit. Mababasa niyo po sa 1 John chapter 2 verse 27 yan. Sabi diyan, as for you, the anointing you receive from Him remains in you. Kaya napakahalaga po ng anointing na ito. Ang sabi dito, His anointing teaches you about all things. Tuturuan ka nito, ng lahat ng kailangan mo sa buhay, about life, about ministry, maging sa karir mo. Bibigyan ka ng kahusayan ng anointing na magawa mo, yung iyong mga dapat gawin, sa buhay, sa ministry, maging sa iyong trabaho. At ang sabi rito, that anointing is real. Kaya yung iba na nagsasabi na, hindi ko kaya, pastor, weak ako, hindi ko kaya yan. Manangan ka sa anointing. Kaya mapapansin nyo, maraming tao nagiging successful sa ministry, sa buhay, even sa career, sa business, dahil meron silang anointing. Ginagamit nila yung itinuturo sa kanila ng Holy Spirit na kakayahan para maisagawa yung kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na dapat kaming mga Kristiyano mamuhay kami in the supernatural. Thank you for the Holy Spirit, Lord. And thank you for the anointing. We know that the anointing is real. Bibigyan mo kami ng kakayahan at tuturuan mo kaming magawa ang mga nais mo sa aming buhay. Kaya salamat po. We thank you, Lord, for the Holy Spirit na nagiging gabay namin sa bawat araw ng aming buhay. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.